Amen. Magandang umaga sa ating lahat. At bago tayo dumapos sa ating pag-aaralan ngayong umaga, tayo munang ay magbasa ng talata sa Biblia sa Philippians chapter 1 verse 3 to 5. Tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 1, verse 25. Sabi rito, "Dahil dito nakita akong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon." Purihin ng Diyos. Kayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami ay naririto upang ikaw ay bigyan ng parangal, bigyan ng pasasalamat, bigyan ng pagpuri, bigyan ng pagsamba, Panginoon. Lord God, ano man o Diyos ang aming mga nagawang pagkukulang sa iyo sa mga nagdaang araw, nagdaang oras, Panginoon, naway, bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa iyo. Naway, buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, Lord, kami ay mamuhay, nakasama ka namin, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama. Maging ang iyong likod, Panginoon, Lord, ipagkaloob mo po sa akin, Panginoon, ang kaalaman, ang karunungan, sapagkat wala pa akong kakayanan magsalita sa harapan. Wala pa akong kakayanan na magsalita, hallelujah, sa iyong salita, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, na sa pamamagitan, Lord, ng iyong banal na Espiritu, na siya magtuturo sa amin ngayong umaga. Pagkaloob niyo nga po, Panginoon, sa amin ang mensahe mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po yung makaupo na. At gusto ko lang basahin muli yung Philippians chapter 1 verse 3 to 5. "Nagpapasalamat ako sa aking Diyos," sabi ni Pablo, "tuwing naaalala ko kayo." "Tuwing pinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pagkikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y iyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan." Alam niyo po, yung book of Philippians ay malapit sa puso ni Pablo. Sa buong sinulat niya, ang Philippians po ay malapit sa puso, na bagamat si Pablo noon ay nakabilanggo, kumbaga binalanggo sa Roma, ay gayon na lamang ang kanyang pasasalamat sapagkat tuwing naalala ni Pablo yung Philippi, yung Church of Filipos, ay siya po ay nagagalak. At ang ating pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay tinatawag na Christian Fellowship. Maaaring alam na natin yan. Ano ba ang Christian Fellowship? At gusto ko lang tingnan yung word na fellowship. Nang ibig sabihin daw po ng fellowship ay a joint participation. Yung nag-participate po tayo sa in a common interest and activity. Lahat ng aktibidades ng ating pag-fellowship ay nagpag-cooperate po tayo. Yun po yung tinatawag na fellowship. So, yun, si Pablo ay nagpapasalamat bagamat nakabilanggo siya, ay yung Pilipos ay patuloy pa rin na naglilingkod sa Diyos na bagamat wala siya. Kagaya po natin, kapag minsan wala ang ating pastor, ay wala si pastor hindi na ako atin, parang ganun, di ba? Wala tayong pakikipag-cooperate, kinakailangan mayroong kooperasyon ang bawat isa sa atin. So yun, at
Ang tamang fellowship daw po ay yung pakikipag-cooperate natin sa ating kapwa, Kristiyano. At yun, meron tayong puntos dito na kung saan ating pag-aaralan ngayong umaga na ang isang fellowship daw po sa gospel, yung salita ng Diyos, ay nagpapahayag ng pasasalamat. Dahil nga sa patuloy tayong naglilingkod sa ating Panginoon, na bawat isa sa atin, kinakailangan mayroon tayong kanya-kanyang tungkulin. Hindi lang ang ating pastor ang mayroong tungkulin, kundi ang bawat isa sa atin. Kinakailangan mayroon tayong tungkulin ang bawat isa sa atin. Mayroon tayong tungkulin na mahagi natin ang salita ng Diyos. Kahit na hindi ka pastor, kinakailangan mo pa rin ipamahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat yun po ang tungkulin ng isang, yun po ang ibig sabihin ng fellowship. Yung pagkikipag-ugnayan po natin sa bawat isa sa atin. So yun, kaya nga nagpapasalamat si Pablo sapagkat bagamat siya wala sa Pilipos noong panahon na yun, ay kayo na lamang ang kanyang kagalakan sapagkat nabalitaan niya na ang Pilipos ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa verse 4 ng Pilipos, tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Tayo po ba ay nagagalak kapag nakapagpanalangin tayo sa ibang Kristiyano? So kinakailangan lahat ng Christians ay tayo po ay dapat manalangin sa iba. Di ba? Tungkulin po natin na tayo po ay manalangin sa iba. Na hindi lang yung ating sarili ang ipanalangin natin. Kasi kapag ka nanalangin ka sa iba, sabi ni Paul siya ay nagagalak. Di ba pagka nanalangin tayo ng ibang tao, ay tayo po ay yung puso natin ay para bang naiibsan, parang mayroon kang kagalakan sa puso mo na naipanalangin mo yung iba. Kasi yung iba kasi, meron naman kasi tao na nananalangin na buti nga yan eh. Ganun ang nangyari sa kanya eh. Kumbaga, kwan yun eh. Panalangin, ano ba tawag doon? Panalangin din ba yun? Yung ba nga, pinanalangin mo eh, buti nga sa kanya eh. Ganun ang nangyari kasi, kwan yun eh. Kung anong ugali niyan, parang ganun. So, si Pablo ay hindi ganun ang kanyang iniisip, bagkus siya ay nagagalak. Kinakailangan, pag tayo po ay nanalangin, mayroong kagalakan sa puso. Pag tayo po ay nananalangin sa iba, dapat tayo ay magalak. Hindi yun hindi tayo dapat matuwa kung ano ang nangyari sa kanya. Bagkus, tayo po ay nagagalak dahil nga kung mayroon man siyang problema, ay naibsan dahil sa iyo. Hindi ba? Kasi pagkamisan kasi nararamdaman ko yon kapag ako ay ipinanalangin ng iba, nararamdaman ko, naalala ko na mayroong nagpapanalangin sa akin eh, na para bang nilalayo ka sa kapamakan. Yun po. So tayo dapat kapag ka po nananalangin, hindi lamang ang ating sarili, kundi ipanalangin din natin yung iba na kapwa natin Kristiyano, lalo-lalo na. Hindi lang yun. Kahit na hindi Christians, kinakailangan din natin ipanalangin. Pero higit sa lahat, ang ang dapat natin ipanalangin yung kapwa nating Kristiyano na kung saan tuloy siyang maglilingkod sa Diyos. Na bagamat kailangan din natin ipanalangin yung iba na hindi mga Christians. So, napakalaga sapagkat sabi ni Pablo, dahil sa inyong pakikipag-isa, yun nga, yung tinatawag na fellowship, dito sa verse 5, dahil sa inyong sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y iyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Siya po, dito sa verse 4, siya ay nagagalak dahil sa pakikisa.
sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ng gospel ng Lord, mula nang ito yung tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Na kung saan sabi ni Paul doon sa Philippians na siya po ay nagagalak dahil nakiisa. Kasi kapag tayo ay hindi nakiisa, siyempre, malulungkot yung ating pastor. Di ba? Kumbaga si Paul ay nagagalak dahil nga patuloy pa rin na naglilingkod sa ating Panginoon ang church sa Philippians. Kaya dapat lang na tayo ay patuloy na manalangin sa bawat isa sa atin. Yun po. So yun ang tinatawag na meaning ng fellowship o kikipagkaisa sa ating kapwa. So yung pangalawa ay fellowship in the gospel expresses and prayer. Yun nga kanina na sabi niya, kailangan ipanalangin yung iba. Na kumbaga dapat lang tungkulin po natin ang ipanalangin natin yung kasamahan natin. So yun. At number 3, expresses itself in faith. Sa verse 6, ano sabi doon? Sa Philippians 1, verse 6, sabi ni Paul, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. So, pananampalataya. Si Pablo ay nagtitiwala na sa mabuting gawang pinasimulan ng Diyos sa atin nung sa Philippians ng Diyos ay lulubisan hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So, yun. Pangatlo ay ang ating pananampalataya. Sapagkat ano daw po ang pananampalataya? Hebreo 11 verse 1. Ano sabi doon? Hebreo 11:1. Mga taga Hebreo 11:1. Sabi rito, Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Si Paul, ang sabi niya doon, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. So kumbaga, si Jesucristo talaga ay babalik sa atin para tayo ay kunin at dalhin sa kanyang kaharian. So yun, at yung pang-apat ay ang fellowship daw po ay expresses in love. Nagpapahayag ng pag-ibig. Sa verse 7 and 8, ang sabi rito ni Paul, minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noong paman nang ako'y malayang nagtatandol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesucristo. So, higit sa lahat ay ang pag-ibig. Ano sabi doon sa pag-ibig? Anong verse yun? Anong chapter yun? Sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 13. Ano sabi doon sa 13:13? Ano sabi doon? Kaya't ang tatlong ito'y nananatili ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. So, kumbaga, ang pag-ibig ay ang pinakamahalaga. Ano sabi doon yung isa? Pag-asa, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pag-ibig. Ang pinakahigit sa lahat ay ang
Pag-ibig. Pag-ibig. Kung babasahin po natin ang buong chapter 13 ng 1 Corinthians, ay ang sabi doon na kahit matalino ka, kahit marunong ka sa salita ng Diyos, kahit marunong ka magsalita ng mga iba't ibang wika, useless din po yun kung wala ang pag-ibig. Kung mayroon ka mang pananampalataya, kung mayroon ka mang pag-asa, kung wala ka namang pag-ibig, yun po ay bali wala. So, napakahalaga ang pag-ibig. Kasi, mabigay ka man ng iyong tinatangkilik, kapag ka walang pag-ibig, ay wala rin yan. Kasi ang pag-ibig talaga ay napakahalaga para sa atin. Kasi pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. Hindi ba? Pwede ka lang magbigay na kasi makulit kaya binigyan mo yun. Hindi ba? Naalala niyo yung isang babae na nangangailangan ng katarungan. Isang hukom sa isang hukom na ang sabi ng hukom, dahil sa makulit ka, ibibigay ko na sa iyo yung katarungan. So, kumbaga napipilitan lang dahil sa kakulitan. So, pagka tayo ay namigay, kinakailangan mayroong kalakip na pag-ibig. Kasi pwede ka namang magbigay talaga na walang pag-ibig. So, yun. So, fellowship expresses in love. Tama ba? Amen. Pag-ibig. At ang utos ng Diyos, sabi doon sa John 13 verse 34 to 35. John 13, 34 to 35. John 13, chapter 13, verses 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayong mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayan. Makikilala po natin na tayo mga Kristiyano kapag tayo ay nag-iibigan. So, napakahalaga ang pag-ibig. At sunod, nating pag-aaralan, fellowship and the gospel expresses its ministry. Verse 12 ng Philippians, sabi doon, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Alam mo si Paul kasi, nabilanggo. Dahil sa kanyang pagkabilanggo, nakatulong pa sa ministry. Kapag sabi rito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. So, minsan kasi, sa ating buhay, mayroong nangyayari. Pagka minsan ang akala po natin ay problema. Pero, hindi pala. Ito po ay isang paraan para yung tao ay kumilala sa Diyos, di ba? Pagka minsan ang hirap naman ng buhay, kumbaga nahihirapan tayo. Pero yun ang paraan para ikaw ay kumilala sa Diyos. Kasi kung wala yun, maaaring hindi ka makakilala sa Diyos. Kaya lahat ng bagay, anuman ang ating problema, may problema na wala, lahat yun ay sabi ni Paul, nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki. Nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Anuman ang ating mga problema sa buhay, wag po nating isipin na yan ay parusa sa ating ng Diyos. Bagkus yun pa
ang dahilan para ikaw ay makakilala sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng nangyari sa ating buhay, huwag po natin isipin niya na sumpa sa atin. Amen. Bagkus, isipin po natin na yun ang paraan para makilala siya ng lubusan. Yun po. At ayun, yun po ang ministry ni Paul na kung saan, bagamat siya nabilanggo, alam mo yung mabilanggo ka ay napakahirap. Diba? Mahirap sa bilangguan. Mahirap kang kumilos. Kumbaga, yung kilos ay limitado lang. Hindi ka makagalaw. Subalit si Paul ay yung pa ang nagpapaalala sa atin. Nagpapaalala sa Philippians na bagamat siya nakabilanggo, hindi dahilan niya para siya ay manghina. Bagkus pinalalakas pa niya yung mga church, yung mga tao sa Pilipos. Yun po. So kumbaga, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, huwag po natin isipin na ito po ay parusa sa atin. Bagkus yun ang dahilan para ikaw ay makilala. Si Paul, sabi ni Paul, ilang beses ko nang pinanalangin yung aking karamdaman, pero hindi gumaling-galing. Pero ang sabi ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Sapat. Sapat ang iyong kahit anong sabi doon? Sapat ang kahinaan para... Sapat yun ang kahinaan para lagi mo akong maalaala. Yun ang dahilan para hindi pinagaling si Paul na bagamat siya ay isang apostol, bagamat siya ay malapit sa Diyos, pero hindi pinagaling ang kanyang karamdaman dahil para lagi siyang maalaala. Yun po ang dahilan. Para lagi nating maalala kung tayo man ang mayroong problema, lagi nating maalala ang Panginoon. Si Paul kasi, ang sakit niya noon ay maaari daw ay sakit sa mata. Kumbaga di ba nung nabulag siya, ay nagkaroon ng side effect. Yung pagkabulag niya, yung pumunta doon siya sa saan ba yun? Damascus. Yung nabulag siya sa Damascus ba yun? Yung lugar na yun? Na kung saan nagkaroon sila ng encounter with Jesus Christ. Kaya yung kanyang mata ay sabi ng iba ay nagkaroon ng problema. Kaya yun ang kanyang pinag-pray na kung saan naway pagalingin siya ng Panginoon. Pero hindi pinagbigyan ng Panginoon dahil nga may dahilan ang ating Panginoon na kung saan lagi niya maalala ang ating Panginoon. So yun, at fellowship, dapat nating ang kalaga ng fellowship ay dapat nating magpanalaginan po tayo sa isa't isa, sa bawat isa, sapagkat yun po ang paraan para magkaroon tayo ng katugunan sa mga problema na kung saan kapag hindi mo kasi pinananalangin yung ibang tao ay maaaring mawala siya. Kumbaga mawala siya sa Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, maging ako man, ay kailangan ko rin ang panalangin ninyo na kung saan panalangin ninyo ako na bagamat ang akala natin ay magaling na tayo dahil nagsishare tayo ng salita ng Diyos, wala pa rin yan. Wala po tayong exempted. Hindi tayo exempted sa mga problema. Lahat po tayo mayroong problema, kaya lahat po tayo ay magpapanalangin sa bawat isa sa atin. Dahil nga, yun po ang paraan para tayo ay magtagumpay sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga problema, kinakailangan daw po ay huwag po natin isipin yung problema. Kinakailangan para daw po tayo ay dumaan sa tagumpay, kinakailangan ang problema ay gawin nating hagdanan. Di ba? Kapag may problema tayo, akadan po natin yan. Papupunta tayo sa ating tagumpay. Kaya lahat ng problema,
Ano man yan, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Lahat yun, kapag ka tayo nilapit natin sa Diyos. At kapag ka tayo ay pinanalangin din natin yung may mga problemang yon, lahat po yan ay magtatagumpay. Kaya bilang isang conclusion, sa verse 19, ano sabi doon? Ang isa ko pang itinagagalak, sabi ni Paul, ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. So, kumbaga, ang ating conclusion ngayon ay panalangin. Kasi si Paul may problema. Pero, ang gusto ni Paul, ang pag-asa ni Paul, ay muli siyang makalaya. Paano siya makakalaya kung walang magpapapanalangin sa kanya? Kaya lahat ng may problema, kailangan natin ipanalangin sila. Nang sa ganon, sabi rito, sa pamamagitan ng inyong panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. So yun po ang ating maikling pag-uusap ngayong umaga. Naway ang lahat ng problema ay madadaan sa panalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating Pastor Eddie Rodriguez. Fellowship. Okay? 2 fellow and 1 sheep. Dalawa ang malaki ang nagagawa ng dalawa kumpara sa isa. Tama, sabi ng ibang bahagi ng banal na kasulatan. Kapag natumba ka, may tayuan ng isa. Kaya napakahalaga ng fellowship. Pakikisama sa Tagalog. Pagsasama-sama. Fellowship, parang ito, yan. Sama-sama tayo sumamba sa Diyos. At yung ating mga awitin kanina, kapag ikaw lang mag-isa, halimbawa, madinig ka kaya dyan sa labas? Hindi, di ba? Pero pag lahat tayo mawit, dinig tayo hanggang sa ilang block pa yan dyan. At hindi sa lahat, dinig na dinig ito ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagsasama-sama. Fellowship, lalo na sa pananalangin sa Panginoon. Kapag lahat tayo nananalangin, yung tinig natin talaga yung rumaragasa papunta sa langit. Okay? Dinidinig ng Diyos yan, yung sama-samang nananalangin. Kaya napakahalaga yan. Sa conclusion, ipanalangin natin yung bawat isa na lagi tayong maging mainit sa ating pakikipag-fellowship sa isa't isa para sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga yan. Napakahalaga ng fellowship. Hindi tayo mabubuhay mag-isa. Okay? Kailangan natin ng may kasama. Paano ka matututo? Wala kang napapakinggan. Wala kang kasamang nagtuturo. Tama? Wala kang pananampalataya. Kasi faith cometh by hearing and hearing the word of God. Okay? Kaya kailangan natin na may kasama. Mas maganda kung maraming makasama sa pananalangin, sa pagkikaisa, sa pagmamahalan. Kaya tayong lahat ng naririto, mga makakasama, talagang panalangin natin ang bawat isa na lubos yung ating mga relasyon sa Diyos ay talagang umiting pa hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Magdalangin lang tayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Kasi kung minsan, may mga kapatiran tayo, wala tayong ibang magawa. Minsan, kailangan nila ng pinansyal, wala tayo rin maitulong dahil tayo rin naman, wala din pinansyal. Pero kailangan ng panalangin. At sa pamamagitan ng ating mga panalangin, gumagawa ang Diyos ng paraan. Ipapadala diyang ibang tao. Sa ibang bahagi ng kasulatan, ginagamit ng Diyos mga uwak. Sa panahon ni Elias, nagkaroon ng 3 years na kagutom, hindi umulan. So, ibig sabihin, walang pagkain ng panahon nila. Okay? Walang mga tanim, kasi tagtuyot eh. Walang makain ng tao. Pero inutusan ng Diyos yung uwak para dala ng panalangin ay dalahan ng pagkain si Elias. Sa buhay natin, ano ibig sabihin ng uwak? Mga unbeliever, mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Mga mararamot yan, yung uwak, madamot yan eh. Hindi yan marunong magbigay, kakainin niya lang siyang kainin. Pero kayang utusan ng Diyos yun. Maging mga tao, hindi natin kapatiran. Kaya kung minsan, yung mga tao hindi natin kapatiran, tinutulungan tayo eh. Tama mo ba? Hindi dahil mabait sila.
Okay? Kundi dahil inutusan ng Diyos yung para pagpalain ka dahil may taong nanalangin para sa iyo. Amen? Ganun ang kaparaanan ng Diyos. Kaya magtampo sa bawat isa kung walang magawa din sa ating mga kapatiran kasi talagang gano'n. Sino bang taong kaya tumiis sa kanyang kapatid? Maliban na lang kung hindi ka talaga totoong kapatid. Meron ka, tapos ayaw mo umigay. Kapatid mo, tinitiis mo. Amen? Kasi tayo yung totoong magkakapatid eh. Tayong mga magkakapatid sa Panginoon. Tayo talaga yung totoong magkakapatid sa Panginoon. Amen? Kaya kung wala ka talagang maibigay, lalo na sa financial kung wala talaga. Kaya kailangan mo ipanalangin. At ang Diyos gagawa ng paraan yan, uutos ng uwak yan, mga unbeliever, o ibang mga tao para pagpamisan, may mga programa ng gobyerno na dadamay tayo ron. Amen? Yan hindi naman natin naasahan. May tatawag sa'yo, tara, pila tayo. Pila nga, huwag mo pagpalit yung gawain ng Panginoon. Pagka gano'n, tumapad na linggo, hindi Diyos ang tumawag doon. Tawa, hindi magpapala ng Diyos yun kasi yung demonyo nagpapala din yan. At gagamitin niya yung pagpapala para makalibot ka sa Panginoon. Amen? Kaya mag-isip tayo maigi at ang pinakadabis diyan, magbasa tayo ng Bible, makinig sa lahat ng nangangaral patungkol sa mabuting balita. Amen? Kaya fellowship, tandaan natin yan, napakahalaga ng sama-sama. Okay? Pagsasama-sama sa lahat, pakikiisa, lalo na sa pananalangin at sa pag-ibig sa isa't isa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri. Okay? Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Sakto, 11:30 lang tayo. Okay? Kaya yun. Salamat sa Diyos yan. Dako na tayo.